Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan natin ang Nissan Patrol. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 5.6-liter V8 gasoline engine. May maximum power ito na 405 PS at 5,800 RPM. At may maximum torque naman na 560 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed automatic with manual mode. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Autosport. Ito ang Autosport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Autosport, moving life. Alam niyo naman sigurong lahat kung ano ang Nissan Patrol. Ito ang pinakamalupit, pinakamalaki, pinakamalakas, pinaka ng Nissan. At ramdam naman namin yan yun, no? Sa laki pa lang, no? Pag nakita mo siya sa labas, talagang napakalaki. Talagang imposibleng hindi mo makita sa daan. Nanliliit yung ibang sasakyan dito. Grabe, pag tumabi sa amin, parang yung dating malaki, hindi pala siya malaki. So kasama nga rin pala natin sa video na to, no, si Cass tsaka si Kali. Say hi, Cass. Hello! Galing school yan. Si Kali naman. Gising na. Oo, naka-child seat, tas gising na. Kaya baka may naririnig kayong tumatawa or konting umiiyak, no, si Kali yun. Sa labas, syempre Nissan Patrol. Pang ibang klaseng tao to, mga pang level up ng mga tao, pang mga malalalimang bulsa. Yun talaga yung makikita mo sa kanya sa labas. Sa tech, kompleto rin to kasi meron tong mga camera, 360 camera, reverse camera, parking sensors, unahan at likod. Meron massive LED lahat ng ilaw. At ito yung napansin ko sa labas na pinaka nagulat ako kasi 20-inch rims pala to. Pero pag tinignan mo, 17 lang dahil sa laki ng sasakyan. Ganun katindi. Susubukan natin ngayon itong Nissan Patrol sa city driving. Kagaya nito, may konting traffic. Lilibot muna tayo ngayon, no? Bibisitahin natin ang tatay ko. LED rin lahat ng ilaw nito. Sa likod, may wiper tsaka defogger. Dito naman tayo sa loob. Nako, para kang nasa living room. Sobrang luwag kasi kung makikita nyo yung distansya namin ni Elaine, no? Sobrang layo. As in, pwede pa talaga umupo isang tao dito sa gitna sa luwag. Oo, pero nilagay nila na merong center armrest, na merong cooler pa sa loob. Ang sabi nila 7-seater to, pero palagay ko kasya dito mga siyam. Kung payat. Sobrang luwag kasi.
Tapos yung legroom lalo na sa likod, napakaluwag talaga. Ang gusto ko naman doon sa likod kasi rin, syempre maluwag na yung upuan doon sa second row seats. Pwede mo pa siyang i-recline. So parang medyo pahiga ka na doon. Pag-usapan muna natin dito sa unahan, no? Sa unang tingin, hindi ito yung mga makabagong flashy yung mga dashboard, no? Actually, medyo social to na medyo... Siyempre medyo may edad na rin yung sasakyan, no? Medyo kita na rin dito. Pero maganda pa rin, maraming mga soft touch materials. So, yung ibabaw nito, leather, merong parang mga wood panels. Tapos yung center console, marami ring mga leather na soft touch. Pati yung gilid ng tuhod mo, soft touch. So, napaka-komportabling sumakay dito sa loob. Ang infotainment system screen natin ay 12.3 inches. Meron siyang wireless Apple CarPlay. Tapos yung Android Auto, kailangan mo ng wire. Pero meron naman siya dito na wireless charging. Naka-dual climate control din tayo. Tapos meron din tayong controls para sa 4x4. And then sa shifter naman natin, sa bandang baba nun, nandito na rin yung control para sa music, home menu, map voice, at saka sa 360 camera. Ang instrument cluster naman, no, halo siya ng digital at saka ng analog. So yung left side meron tachometer, yung right side speedometer, tapos sa gitna, yan, meron siyang maliit na screen dyan. Actually hindi rin maliit, malaki rin. Ang manibela naman ito, no, leather yung bandang gitna, tapos may part na wood yung design. Tapos nasa gilid nito maraming pindutan, no? Kasama na dito yung adaptive cruise control dito sa right side. Tapos sa left side naman controls ng infotainment system, pati yung controls ng mga sensor meron din dito sa right side. Ang kinaganda pa dito mga katandem, ito yung kakaiba dito kasi usually, 'di ba, pagka sa mga sasakyan, manual yan yung adjustment ng manibela. Pero dito kasi, no, dipindot. Ito, ibababa ko. Oh, bumaba, di ba? Oh, mga, di ba? Oh, abante, atras, di ba? Pati yung mga controls ng upuan, grabe, no? 10-way automatic seats tong nasa upuan ko. So, lahat na ng adjustment na gusto mo magagawa nito. Dito naman sa passenger side, 4-way lang, pero okay na rin yun kasi doon naman ako sa likod upo. Pwede ka rin mag-save dito ng dalawang setting ng upuan. So, kung kunwari, ako, number 1, tapos siya naman number 2, para pagpasok mo, madali nang mag-adjust. Kas, what's there at the back? There's a, 2 cup holders here, and then 2 USB chargers. Okay. Just in case if you need to charge your phone. At saka may aircon controller. Ayun, no? May aircon controllers doon. At hindi lang yung fan speed yung pwede nyong i-control, pati yung temperature pwede nyong i-adjust doon dito sa likod. At dahil meron nga rin kaming car seat para sa baby sa likod, meron siyang ISOFIX tethers na kakabitan mo. Meron ding mga ilaw and aircon vent sa gitna, magkabila may mga hawakan. Tapos, ang maganda rin pala dito sa second row seat, mabubuksan mo tong center armrest ng harap dun sa likod kasi may sarili kang pindutan. So, Ayun, no, aangat siya. Pero pwede mo rin buksan dito sa harap. Ito. Oh. Pero kamusta ba ang experience, no? Ito naman yung importante dito sa Patrol. Ito yung gusto talaga namin i-share sa inyo. Kamusta bang sumakay dito? Yung suspension kahit idiretso namin kanina sa humps, ay nako, parang walang lumalagabog. Parang sabi ko, wow, pwedeng-pwede talaga matulog dito. Kailangan lang talaga may driver ka. Kahit sa mga regular na kalsada, no, okay yung suspension niya, pero mas gusto ko talaga sa kanya yung pag merong mga route imperfections na malalaki tas medyo mabilis ka, parang nawawala. Magically disappears. Pag nakasakay ka kasi dito, ang feeling mo, ang taas-taas mo, sobrang commanding view ka talaga habang nagmamaneho. Pero ang importante dito, no, pagka ngayon may mga lubak-lubak na gano'n, dahil nga mataas ka, para kang lumulutang. Gustong-gusto ko rin yung mga upuan dito kasi para kang naka-lazy boy na nakatambay sa bahay. Ganon yung feeling niya. Tsaka hindi kasi tinipid sa leather. Lahat ng gilid, may mga leather, soft touch lahat ng hahawakan mo. Parang, di ba may iba na plastic dito, tapos ito yung upuan mo leather. Ito kasi lahat, as in lahat ng babagsakan mo, may leather. Padded leather, kasi malambot talaga siya. Nakalimutan din namin sabihin pala, meron din nga pala tong sunroof, ayan. At naka-power tailgate din to, di ba? At ngayon, no, nasa likod na si Elaine kasi nga umiyak ang aming baby at kailangan lang may kasama. So, dito na natin ituloy, no? Ano nga ba makina nito, 5.5 liter V8 gasoline.
na merong 7-speed automatic na may manual mode. Tumataging-ting, no, yung 5.5. Ayun nga mga katandem, no, dahil nga ito yung pinakamatinding SUV ng Nissan sa atin, no, eh talagang malakas to. Pero ang masasabi ko lang, no, hindi ka talaga kakapusin sa power. As in, kung kunwari ganito, tumatakbo kami ng 60, hindi ako halos pumipiga sa gas. Tapos pag diniinan mo, so ano, no, malakas talaga yung makina niya, any speed, basta tapakan mo yung gasolina, ayan na, ayan na, ayan na. At saka ang kinaganda nito, no, yung tunog, kasi tunog sports car talaga, yung growl, V8 growl, yung ganda, ang ganda ng tunog. Pero syempre, no, maghunas dili ka rin. Hunas dili? Ano ba? Hunos, hindi hunas. Ayun, maghunos dili ka rin kasi ano, no, dahan-dahan ka lang sa tapak ng gasolina dahil 5.5 liter yan. Dahil pag full throttle mo, no, ibubuga niya rin lahat ng gasolina na parang tatapon. Pero matutuwa ka talaga sa power. No problem, any speed. Torque, any speed, no problem. Kahit ang laki-laki niya, no problem. Ganda ng tunog, no? Yun yung hindi kayang ibigay ng diesel, o di ba? 2.5 diesel, 3.0 liter diesel. Yung mga yun yung hindi maibibigay ng mga normal na sasakyan. Yung lakas nitong V8. Sa papatunogin lang natin dito sa paahon. Grabe. Hindi inihinda yung paahon. May 4-wheel drive system din to, no? Pero naka-automatic lang siya. Siya na yung bahalang mag-decide kung ano yung kailangan sa terrain na dinadaanan mo ngayon. Pero may mga modes din to, no? So meron siyang sand, road, snow, rock. So kung nandun ka sa mga ganung lugar, so ikaw na rin yung mag-set. Pero yung 4-wheel drive system niya, naka-auto lang para hindi ka na mag-iisip. Sa totoo lang, ang presyo nito doble ng ng Nissan Terra. Sa inyong mga nagtatanong diyan, no, kung nako ilang kaya ang konsumo ng gasolina yan. So pag tinanong niyo yung tanong na yon, automatic na hindi para sa itong sasakyan na to. Kasi wala namang V8 na matipid. To, 'di ba? Kahit anong brand pa yan, kahit saang banda ng mundo pa yan, basta V8 hindi yan matipid. Kaya nga kailangan yung bibili nito yung malalim ang bulsa. Oo. Kaya pag nakita ka ng mga patrol sa alsada, no, malamang sa malamang, malalim talaga yung bulsa ng mga yon. Kami nakapatrol pero hindi amin to, hiniram lang. Kaya kami, no, hindi malalim ang bulsa. Kaya magpasalamat muna tayo, no, sa Nissan Philippines sa pagpahiram nila sa atin itong Nissan Patrol na talaga namang ini-enjoy natin ngayon, no, kasi syempre, no, hindi naman ako araw-araw makakapagmaneho ng V8 na sasakyan. Diyos ko, yung mga ganitong pagkakataon. Thank you, Nissan. At ito special announcement. Kasunod nitong Nissan Patrol, no, papahiramin din tayo ng Nissan Z. Coming soon. Ang Nissan Patrol 5.6 automatic 4x4 ay nagkakahalaga ng 4,758,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Nissan Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Good and bad naman tayo. Unang bad, syempre V8, no? So expect mo na talaga, yun yan, no? Wala namang V8 na matipid. Pangalawa, good and bad kasi, no? Good dahil napakalaki, napakaluwag niya. Pero bad din kasi syempre hindi naman lahat ng kalsada sa Pilipinas malalaki. Parking. Yun din, pag ako na magpa-park ka, lalo na sa mall, pagka yung maliliit yung parking sa mall, yun, medyo... Pero in fairness naman, no? Kanina kasi minaniobra ko siya sa napakaliit na kalsada, no? Medyo nadalian din ako kasi may 360 kami. So, yun, natuwa lang ako may 360 cam. Sa ayaw ko dito, medyo mataas kasi siya. So, pagka, syempre, may dala kaming baby, di ba? So, kailangan medyo doble ingat ka kasi baka mahulog kayo kasi aakyat ka. Pero, pag naman kasi nagpunta kayo dun sa mga lugar na, na bahain, o kaya yung malubang, maganda naman dun kasi alam mo hindi sasayad at saka hindi ka malulubog. Yung interior din ito, syempre, medyo, na siya, hindi siya yung mga makabagong disenyo. Yung sinabi nga pala ni Elaine na bad, actually good din yun kasi yun niya dahil mataas siya,
kung ano man yung terrain niyan, kayang-kaya nito sigurado kasi nga mataas. So sa good naman tayo, no? Number 1, power! Power? Power! Nakakatawa talaga kasi V8 eh. Hindi mo matutumbasan talaga ang V8 kung V8 talaga. At saka number 2, yung tunog, grabe, nakaka-inlove. Parang alam mo yun, gustong tapakan ng tapakan. Pero kasi ano, no, alam mo, syempre ano, limited lang yung gas natin, kaya ano, hinay-hinay lang tayo. Yung space din, gustong gusto kasi nga napakaluwag. Alam mo yun yung camera ngayon, kasi sanay ako dun sa mga medyo maliliit na sasakyan. Dito ako tumitingin ng camera. Pero ito kasi kailangan ko i-extend pa ng konti yung mukha ko dun kasi nandito pa yung camera. Kailangan baliin mo yung ano, yung leg mo para makakita ka doon sa camera. Oo, kaya kung napapansin nyo siguro kanina, no, minsan parang bitin yung tingin ko kasi dito lang ako maabot eh. Nandun pa yung camera. Sa akin naman, ang good sa akin, yung comfort nito with regards sa suspension at saka yung upuan na naka-soft, leather, na padded, na basta. Tsaka yung nare-recline yung mga upuan dito sa likod. So yung comfort talaga nito, komportable talaga. So para sa akin, no, kung malalim talaga yung bulsa mo at naghahanap ka ng malaking sasakyan, naubod talaga ng powerful at go anywhere kahit bundok pa yan, pwede talaga tong Nissan Patrol sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.